mga kawok. Okay, welcome back sa hashtag Walk with Lan. Yung channel na hindi natatakot magsabi ng totoo. Even it means calling out the big bosses sa Malacanang neighborhood. Today, simpleng kwentuhan lang tayo. Promise, walang komplikadong jargon. Just real talk with a side of shade. Pero heads up, this is gonna be a couple of minutes. Deep dive into the hottest scandal, no, shaking up Philippine politics right now. Yung tipong, wait, ano ito? Teleserye ba ito o totoong buhay? Okay, picture this, isang dating Marine, si Orly Gutesa. Hindi yung ordinaryong bodyguard, Siya yung tipong, I've seen it all sa mundo ng politika. Bigla niyang sinabi sa Senado, mga boss, 3 times a week po ako nagdi-deliver ng cash-filled suitcases. Yes, literal na mga maleta ng pera. Straight to the houses of power players. At sino yung target? Yung dating House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang business partner na parang si Saldi Co ng Ako Bicol. Boom, no? Instant pahiya. At sino yung nag-introduce ng witness na ito? Si Senador Rodante Marcoleta, yung intellectual warrior na laging handa for a debate. Parang Deo Macalma on steroids. Sabi niya, this is the truth we've been waiting for. Pero wait, the plot thickens, biglang falsified affidavit ang lumabas, notaryo nag-deny, at si Gutesa missing in action sa DOJ hearing, coincidence or cover-up. Mga kabataan, if you are scrolling TikTok while eating Jollibee, pause muna. This isn't just chismis. Ito yung kwento na makakaapekto sa buhay natin. Floods na nagiging baha ng corruption. Billions na dapat sa infrastructure nawawala sa bulsa ng mga dynasties. Ready ka na ba for the full story? Hit that like button if you're Team Truth at subscribe para hindi ka mag-miss ng next episode. Let's walk, mga kaibigan. Okay, simpleng kwentuhan muna tayo from the top. Imagine 2024, baha everywhere. Taal, erupting typhoons back-to-back. Yung tipong bakit ba laging tayong binabaha? Wala bang flood control? Enter the government. Billions of pesos allocated for flood management projects under DPWH. Sounds good, right? Pero fast forward to 2025, Senate Blue Ribbon Committee hearings led by the ever-watchful Ping Lacson, digging into anomalies. Substandard materials, inflated costs, kickbacks galore. Yung pera na dapat sa semento at pipes na wala sa mga private jets at Forbes Park mansions. Sino po bang hindi magagalit doon? Enter our hero or anti-hero, depending on your team. Orly Gutesa, siya yung dating security consultant ni Representative Saldi Co, yung Ako Bicol representative na parang people's champion sa campaign ads. Pero ayon kay Gutesa, hindi lang siya bodyguard, siya yung courier boy ng corruption. Sabi niya, December 2024 hanggang August 2025, 3 times a week, nagdi-deliver siya ng 46 suitcases. Yes, 46, punong-puno ng cash from flood projects. Okay, ang destinations natin, Saldi Co's house at yung Aguado residence ni Martin Romualdez. Naku, talaga? May Aguado residence ba si Martin Romualdez? Di ba sa Malacanang yan? Yung sobrang lapit sa Malacanang, parang convenience store ng kickbacks, mga kaibigan. Imagine niyo si Gutesa, dating Marine, carrying these heavy suitcases. Like, sir, next time, Uber Eats na lang for deliveries, less suspicious. Pero seryoso, this isn't funny when you think about it. Billions meant for your lola's barangay na laging baha, nawawala sa ganitong-ganito. At si Romualdez, yung guy na dating speaker, now later representative, pero parang puppet master ng house. Sabi niya, fabrication, political attack. Okay, Martin, di ba ganyan din ginawa mo kay Sara Duterte? We get it. Denial is your superpower. Pero bakit lagi ka nadadawit sa ganyang scandals? Coincidence? Overload. Now, enter Senator Marcoleta, ang ating superhero. Talagang
ay sulit na sulit ang boto natin kay Senador Marcoleta. Yung tipo na hindi natatakot magtanong ng tanong sa why so defensive, ha? Siya yung nag-present kay Gutesa as surprise witness during the September 25 hearing. This is a substance over form. Sabi niya, defending the testimony, even amid the notarization drama. Marcoleta's style's intellectual, take down, facts first, shade second. Parang Romualdez, your dynasties, floodgates are open and the truth is pouring in. Shout out to Gutesa for the guts. Hindi madali maging whistleblower sa Pilipinas where testigo means target, mga kaibigan. Ay, nako. Okay, mga kaibigan, all right, mga kawok, na the juicy part, the plot twist na may twisted pa sa K-drama, September 25, Senate hearing. Marcoleta drops Gutesa like a mic. I delivered to Romualdez home. Boom! Yeah! Ay, sabi ng X, explode. Hashtag pahiya Romualdez trending, Post saying, di ko kinucoach si Gutesa. Marcoleta's got the receipts. Pero wait, biglang lumalabas, Daffy falsified. Sa attorney Pichi Rose Espera, the notary says, not me, signature ko yan, fake news. Gutesa no-show sa DOJ. Marines protecting him daw per Mike Defensor. At si Lacson, perjury possible. Nako. This is like a bad his movie. Gutesa's the inside man, Marcoleta's the director. Pero the script leaked early, at nawala ang action, ang star actor. Pero seryoso, bakit ganito? Is this a setup to discredit the whole probe or genuine whistleblowing gone wrong? Favor ko si Gutesa here, Former Marine, risking it all. Hindi siya yung tipo na magsisinungaling for clout. He's got the been there, delivered that vibe, mga kaibigan. Okay, ito, critic muna natin. Ito si Romualdez. Bro, from Farmally links to this. Your name's like a bad penny. Sinabi ko na mula nang umpisa, hindi ka magiging Pangulo ng Pilipinas. Laging tama si hashtag #WalkWithLand. 99% na sinabi natin nanalo. 99% na sinabi natin matatalo, natalo. Always turning up into scandals. Wala pa pong naging Pangulo ng Pilipinas na Speaker of the House. Si hashtag #WalkWithLand po ay mula pa nung bata ay talagang, basta politika. Dynasty politics at its finest. Control the House. Mali ka Hindi ka dapat nag-Speaker of the House. Hindi ka rin nag-Congressman. Naalala ko pa nga, natalo ka bilang Senador ng Pilipinas at sinabi rin po natin yan na matatalo ka ng Senador ng Pilipinas. Nagkatotoo nga po. Okay, ang House of Representatives, sila po ang nagko-control ng funds. Pero ngayon, dinideny po nila. Sabi nila, never accepted a bribe. Sinong lolokohin nyo, Hindi po si hashtag #WalkWithLand, Ay, nako, yan ang sabi nyo, Pero sabi ni Gutesa, plus contractors confessing to fraud, ay parang tila bagang nagkakatotoo, Ay, nako, allegedly, nagkakatotoo ang mga sinasabi ng mga tao. Galit na po mga tao, kahit sa po ay pumunta, palengke, lahat po yan, talagang galit na po sa mga kurakot na mga politikong ito. Bakit naman po, we're not getting mad for the sake of getting mad. Hindi po ganun, Wala pong ganon. Okay? Kasi po, yung mga ninakaw nyo na yan, instead na itayo yan, ng mga health centers, okay? Yung mga, pwede naman palang walang bayad sa ospital Di po ba? O pwede naman palang, yung mga ninakaw nyo na yan, ilibre nyo ng edukasyon ng mga Pilipino, O yung mga ospital, mga tulay, ayusin nyo na, Bakit pa kayo magnanakaw? Mga hinayo pa kayo. Kaya talagang broken record na po ito. Pero ang pinaglalaban po natin dito, mga kinabukasan ng kabataan. Okay? Ay yung mga yan, yung mga kinabukasan ng mga yan, hindi nyo yung kinabukasan kasi kayo mayayaman na kayo. That's why we need term limits. Dapat hindi forever and power trips. Meron pa isang abogado dyan sa X na talagang sabi, pinupusyang disbarben ni Marcoleta. Bakit si Marcoleta? Hindi po ba dapat si Romualdez at si Ko ang inyong binabanatan? Ay, bakit po, Marcoleta's fighting for accountability. Siya po ang superhero natin. Even if the delivery was bumpy. Ay, sabi ni Gutesa, Gutesa's story holds water, despite the leaks, mga kaibigan. Okay.
Ito po ay talagang kinaasaran po natin yan, kinainasan natin, no? Yung flood scandal, biruin mo, over 10 billion in anomalies, pesos yan, ha? Naku, ang laki. Ito, dito rin po ako nag-ano. Yan, ito rin po ang ating pinagtatakahan, no? Grabe. Itong mga congressmen and women na ito, ay lalo na yung dyan sa Caloocan, di po ba? Yung dyan sa Marikina, dyan sa La Union, sa lahat, no? Naku po, bakit po ganun? Ngayon, sila po ang nagiging iskandalo ngayon. Ay, binanatan nila si Vice President Sara Duterte sa 125 million pesos na confidential funds. Ang ano natin doon, kaliit-liit lang na yun, ha? Nako, sabi sa kanila, bilyon-bilyon, di po ba? Kaya mag-isip po tayo bilang mga Pilipino, grabe 10 billion, tapos yung mga allotments na yan sa ghost projects. Ito pa, dito ka rin magtataka. Bakit yung mga senador po ang binabanatan na ngayon, no? Si Escudero, Binay, Revilla, si Villanueva, pero bakit si Romualdez parang mukhang nawawala? Romualdez wala. 'Di ba? Hindi po nila no? Pero kung itong kung talagang matalino kang tao, si Romualdez, siya po ay nasa central figure na mga ito. Siya po ang nagko-control ng pork barrel flows, no? Hindi po na natin nako. Pero sa isang banda, si Bongbong Marcos, siya rin po ang may siya yung nakakakita ng lahat ng ito, no? Grabe, ang laki po ng confidential funds niyan at saka intelligence funds, no? So bago pa po natin malalaman dapat, alam na niya, no? Ito mga to, alam na dapat niya, no? Ngayon, sabi ni Gutesa, cash from DPWH contracts funneled via co to him, no? Ay nako, pang midterm election pala yan. Okay, di ba? Tandaan nyo, ngunit nagising na mga tao, hindi po binoto ang kanilang mga kandidato. Biruin mo, Pacquiao, Tolentino, at saka si yung taga Mandaluyong, talaga si Abalos. So natalo po lahat yan. No? So grabe. So mas ano po natin to, yung pork barrel po ay illegal, ano po yan, unconstitutional according to the Supreme Court. Pero tila bagang nakapag-isip sila ng paraan, ito po ang nagiging pork barrel 2.0. Ano po ba? Sabi ni, ito, parang namimigay sila ng mga ayan, no? Tapos grabe, talagang binubulag nila ang mga mahihirap nating mga kababayan. Pinapipila nila para mag-build sila ng empire, tapos magtra-trash sila. Ay nako, grabe. More like garbage in, garbage out, mga kaibigan. Now, ano natin, no? Itaas natin si Marcoleta. He's the minority, assistant minority floor leader, fighting uphill, no? Presenting Gutesa. Bold move, even if backfired. Sabi talagang matapang ito si Marcoleta. Binabanggaan niya si Lacson at Soto. Ito naman si Lacson at Soto, mukhang ano naman, blocking deeper probes. Si Gutesa, hero's journey. Whistleblower archetype. Makikita natin yan pag umpisa tomorrow, no? Despite perjury clouds, his oral testimony under oath stands. No, ito mga kabataan natin, in politics, truth is messy, but silence is complicity. Ano sa tingin mo? Mag-comment down below. Team Gutesa or Team Denial, mga kaibigan. Ngayon ito skaldan na ito, dapat matuto tayo, iboto na natin ang tama sa 2028. If Romualdez were a weather app, I'd say heavy corruption showers, umbrella not included, mga kaibigan. Mga kawok, quick poll lang tayo on a scale of 1 to 10. Gaano kahilig mo sa politika after this? Drop it in the comment section. Storytelling time tayo Imagine if Gutesa's your tito. Strong, silent, until boom. Family secrets out. Relate? What's next? DOJ probing, possible Interpol for Co. Romualdez safe for now, but pressure on. Marcoleta, keep pushing. Gutesa, hope he's safe. Shout out to those Marines. Share your flood stories, Neil ka ba ng baha last year? This is scandals your ammo for change.
Grabe, nasubukan nyo bang sumulong sa baha? Ako po, nasubukan ko ng sumulong sa baha. Nasubukan mo na bang pumila sa train, ha, dyan sa MRT? Ako po, nasubukan ko na. Ilang oras na stranded ka, nasubukan ko na po yan. Pag-uwi ng probinsya, nasubukan ko na rin po yan. Na traffic sa mga expressway, nasubukan ko na rin po yan. Halos lahat po nasubukan ko na sa buhay. Kaya nga po, galit na galit tayo dahil putik na yan, bakit ka bibili ng eroplano? No, Bicol. Ako, nakapag-eroplano na ako Bicol Manila hanggang Bicol, no? Nung nag-accredit tayo ng isang program diyan sa Bicol. Di po ba? Bakit ganun? Sarili mong eroplano. Ano yun? Tapos, hindi lang isa. Lima-lima pa, pito-pito. Walang yan naman. Nagkakalokohan tayo dito, mga kaibigan. So, Kawok, sa madaling sabi, Gutesa at Marcoleta are the sparks. Romualdez, the smoke we need to clear. Simpleng kwentuhan, pero malaking laban. Thanks for watching. Hit like if this woke you up. Share if it hit home. Okay, mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, kaya nating ipaglaban ng tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Tulungan ninyo akong manatiling malaya, walang takot, at laging handang lumaban para sa bayan. Salamat sa suporta, mga kawok. Sumali na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng laban. See you next walk. Peace out at mabuhay ang Pilipinas.